Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Papanood po tayo sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel natin. Subscribe na po kayo. Napapanood rin tayo sa isa pa nating social media platform, ang Informador, Meta or Facebook page. Follow na po kayo, mga kabunyog. O ito, diretso na tayo. Pag-usapan na natin tong topic natin. Sa ano ito, tungkol kay Joel Villanueva. Nakikita natin hindi uubra ang kaipokritohan ni Joel Villanueva. Matagal kasi si Joel Villanueva at hindi lang si Joel, sila na mga Villanueva, nakikita mo yung hypocrisy, ano? Makikita mo yung hypocrisy. Bakit? Nagpapakilala sila na anti-corruption. Yun yung kanilang main advocacy, anti-corruption eh. Nagtayo nga ng party list yung kanyang ama na si Eddie Villanueva. Ang party list nila si BAC. Imagine yung si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Pero may nakita ba kayong sinulong nila Villanueva na laban sa corruption? Ay kung anti-corruption ka, ay di dapat sinuportahan mo yung impeachment ni Sara. Pero si Eddie Villanueva na congressman ngayon ng si BAC party list, hindi naman pumirma doon sa impeachment ni Sara. Di ba malinaw na kaipokritohan yan? Anti-corruption ka, si BAC. Tapos doon sa pagpapanagot kay Sara sa grabing ginawa niya na pang-aabuso sa pera ng bayan, di dapat sumuporta ka doon. Dapat nga, isa ka pa dapat sa complainant doon. Kasi yun yung inyong party list eh. Yun yung pinaka-advocacy nyo eh, anti-corruption, si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Nasaan ang anti-corruption doon? Kaya di ba? Yun yung kaipokrituhan. Isa pang kaipokrituhan. Si Joel Villanueva, dati rin yan na party list, si BAC din. Nagpapalitan lang sila ng ama niya eh. Kung hindi si Eddie Villanueva, si Joel Villanueva. Nung panahon na si Joel Villanueva ay party list naman, nominee ng si BAC, nakasuhan din siya. Graft and corruption na naman. Dahil yung Napoles, yung pondo niya sa pork barrel, binigay kay Napoles para bahala na si Napoles kung anong gagawin niya, basta't bigyan siya ng kickback porsyento. Yun yung ghost project sa mga livelihood. Nakasuhan dun si Villanueva. At nirekomenda siya ng ombudsman noon na si Conchita Carpio Morales na i-dismiss siya from service. Kaya lang, hindi sinunod ng Senado at binaliktad ni Martires. Saan ka nakakita? Anti-corruption ka, si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Tapos involved ka sa corruption. Naakusahan din siya ng korupsyon sa TESDA. Pinagmamalaki niya na ang tawag sa kanya TESDA man. Pero sa TESDA, marami rin siyang mga naiulat na mga irregularidad at anomalya. Di ba? Kaipokritohan yan. Tapos ngayon na naman, ito na yung recent na. Itong mga anomalya sa flood control. Pinagmamalaki niya. Sabi niya, ako pa nga ang nag-privilege speech na una na nag-expose ng mga anomalya sa flood control, tapos ako pa ngayon ang kakasuhan. Ay ganun pala yun. Dahil lang nag-privilege speech ka laban sa anomalya sa flood control, tapos ngayon na nasasangkot ka, ang depensa mo na ikaw ngayon nag-privilege speech laban doon, yun na nga yung kaipokritohan eh. Yun na yung tinatawag nating hypocrisy eh. Mangangampanya ka na laban ka sa katiwalian sa flood control, anomalya sa flood control, pero ikaw mismo sangkot din. Sangkot din. Ang depensa niya lang, hindi naman wala daw siyang alam sa mga flood control na yan. Kasi, ang sabi niya nga, ang hiningi niya daw sa DPWH, kung totoo man yung text message niya, ay multipurpose buildings, hindi daw flood control. Kung ginawa daw yung flood control, hindi niya daw yan alam. Ang totoo, alam naman natin ang kwento niyan. Humihingi siya ng 1.2 billion na proyekto, parang allocable.
kinausap niya si Alcantara kasi kababayan niya, taga Bukawi, Bulacan at matagal na silang matagal niya ng tao si Alcantara. Oh. Ngayon, ang message niya kay Alcantara sa text message, pakisabihan sa boss mo. Ibig sabihin si Bernardo o si Bunuan, secretary. Ha? Bigyan ako ng projects, mga 1.2 billion pesos, multipurpose. Oh, wag niyo akong hihindihan. Hindi ako simpleng senador, majority floor leader ako, tandaan niyo. O yun, ganun. Dininay ba nila yon? Dininay? Hindi dininay yun. Kasi pinakita sa Senado yun eh. Saka sa Kamara eh, yung message na yun. Oh. Ngayon, anong binigay sa kanya? Hindi siya nabigyan ng 1.2 billion. 600 million ang binigay. At hindi multipurpose buildings, flood control. Pero yung kickbacks na para sa kanya, binigay pa rin. 150 million. Diniliver ni Alcantara doon sa rest house ba yun ni Villanueva. Binigay doon sa alalay ni Villanueva na si alias Peng. O yun yung ano dyan. Ngayon, dinidinay yan ni Villanueva lahat ng yan. Kaya siya ngayon may mga kaso ng malversations. 3 kaso ng malversation. Mayroon pa siyang graft. O ngayon, patapos na ang investigation, preliminary investigation. O, nung una, matapang pa siya, mahambog pa, mayabang. Ngayon, hindi na. Alam niyang seryoso ito. Kung dati, deny lang siya ng deny, pinagmamalaki niya yung speech niya na laban din siya sa anomalya, yung kanyang mga privilege speech sa Senado, yun ang kanyang pinagmamalaki. Hindi pwede yan. Itong mga ebidensya laban sa iyo, itong mga testigo laban sa iyo, matibay na mga testigo at ebidensya to. Sagutin mo ito. Ang sagot dito, hindi yung speech mo sa Senado. Ha? Ha? Hindi yung sasabihin mo, ay sibak nga kami, ang party list nga namin, sibak eh. Bakit nyo kami kakasuhan ng korupsyon? Hindi pwede yun. Ha? Huwag nyo kaming paniwalain dyan. Di ba? Huwag nyo kaming daanin sa kabanal-banalan. Sasabihin mo, kami pa na ano kami, mayroon kaming tinatag na sekta ng relihiyon, Jesus is Lord, gagawin namin yan. Hindi namin magagawa yan. Ganun ba yon? Dahil ba yung father niya ay founder ng Jesus is Lord, JIL, hindi na nila magagawa yung inaakusa sa kanila ngayon? Hindi pwedeng maging depensa. Para kasi ang ibig sabihin, may sila, kilala silang reliyoso. So hindi nila magagawa yung inaakusa sa kanila kasi reliyoso sila. Linalabanan nila ang korupsyon kaya nga may party list silang sibak. So hindi nila magagawa yan na mag-commit ng korupsyon. Kumbaga, nag-privilege speech nga siya laban sa korupsyon, laban siya diyan. Hindi niya magagawa yang mga ina-allege sa kanya, inaakusa sa kanya. Ganun ba 'yon? Sa totoo lang, kaipokrituhan nga 'yun eh. Yung pagiging banal-banalan, yung pagiging kunwari anti-corruption, yung mga privilege speech na kunwari linalabanan ang katiwalian, wala, kaipokrituhan lang 'yun. Itong mga akusasyon sa kanya may ebidensya at testigo. Kaya hindi dito uubra yung pagbabanal-banalan o kaipokrituhan. Hindi pwede. Sagutin mo ang lahat ng akusasyon sa iyo. Bawat ebidensya, bawat testigo, sagutin mo. Hindi pwedeng general denial. Yan yun. Kaya di uubra dito ang kaipokrituhan ni Villanueva. Kailangan niyang sagutin ito. Hindi pwede yung mga general denial. Hindi pwede yung pag-invoke na reliyoso ka, banal ka, anti-corruption ka. Hindi ubra yan. Ngayon, nare-realize niya yan. Kaya kailangan niyang sagutin talaga. Kaya di ba biglang natahimik? Ang malinaw, hindi uubra ang kaipokrituhan, kabanalan, banal-banalan ni Villanueva. Okay, mga kabunyog, mga kawayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.